Eto na, pag-usapan na natin ang Kim Pao. Isinabong, naku, kayang-kaya pa rin namang makipagsabayan ng Kim Pao sa mga mas batang love teams ngayon tulad ng Don Bell, Asdres, Dasbia, JM Fiang at iba pang love teams. Pinatunayan kasi ni Kim Chiu at Paolo Abilino ang kanilang lakas matapos mapasama sa final list o sa list rather than 6 annual Tag Victorious Awards sa kategoryang Best Love Team. Silang isa sa iilang established na tambalan na harap sa mas batang love teams tulad ni Donnie Pangilinan at Bel Mariano. Pati na rin sina Francine Diaz at Seta Fedelin. Nakabatay ang resulta sa kombinasyon ng fan voting at desisyon ng hurado kung saan tig 50% ang ambag ng bawat isa. Nagsimula ang botohan noong March 20 at magtatapos sa March 21 habang iaanunsyo ang mga mananalo sa April 4, 2026. Sa kabila nito, usap-usapan kung tututukan pa ng fans ang botohan o mas pipiliing suportahan ang proyekto nilang The Allenby. Ganon. Well, ay nako, kayang pagsabayin yan. Kayang pagsabayin yan ng Kim Paulandia. Alam niyo naman ang Kim Paulandia. Nako, kahit nga bundok pwedeng ilipat sa sa sobrang lakas ng suporta at pananampalataya ng mga yan. Kahit nga kahit nga yung bundok, hindi naman Sierra Madre, wag naman. Dapat nirespeto natin. Kahit yung bundok ng Tralala, so matatagpuan yung Tralala. Kahit yung bundok ng Tralala, pwede lang ilipat dito sa Metro Manila para lang masuportahan ang kanilang Kim Pao. Siyempre, walang hindi gagawin ng Kim Paulandia, masuportahan lang itong dalawang ito at mag-emerge na manalo. Sana nga sila makakuha. Kasi kung pag-uusapan ay dami ng mga fanay at dami ng mga fandom, ay nako, parang nangunguna na talaga ang Kim Paulandia. Sa akin para lang ha, kasi mas active kasi sila sa social media. Napaka-active at pag merong proyekto ang Kim Pao, hindi mo pwedeng hindi nakasuporta yung mga yan. As in, labasan ng pera. Naku, gumagastos talaga yan ng bonggam-bongga. O, yung iba nga, katulad nga itong kanilang teleserye, di na pinapalabas ngayon, ipalabas na dun sa Prime, tapos pinapalabas naunang pinalabas dun sa I Want, tapos ngayon pinalabas pa sa Free TV. Sabay naman kinakakuha ng ganyan, halos sabay-sabay, at walang patlang. Di ba? Nakakaloka yung ganyan. Wala yata akong nakitang or natandaan na meron ganitong teleserye na pinalabas ang 3 magkakasunod sa iba't ibang platform. And yet, na bonggang-bongga, ang taas ng viewership. Diba? Tapos, ang daming commercials. Naku, tumiba na ng bonggang-bonggang Ignacia dito sa dalawang ito sa Kim Pao. Sa dami pa lang ng kanilang mga ng mga advertisements, sa mga commercials na pambayad to sa buong hindi lang to pambayad sa buong production ng gumawa ng serye, kundi pambayad sa buong kumpanya. Diyan kukunin yan. Ang tanong nga ni Carlos Miguel, sabi niya ganon, Ma'am Marie, meron bang bonus ang Kim Pao pag ganyan napakaraming commercials? Sabi ko parang wala akong alam. Pagdating kasi sa mga ganyan, alam ko pelikula lang Pag kumita ang pelikula, may bonus. Pero pagdating dito sa TV, sa teleserye, parang pa Thanksgiving lang, parang palala lang. Ganun. Kaya may regalo pero hindi talaga yung pera ang ibibigay. Kasi kasama sa kontrata nila. Kumbaga, kumita man o hindi, ang isang teleserye ay hindi mababawasan ng kanilang talent fee. At meron kasi mga kontrata na nakapakete na ang kanilang talent fee na uubusin nila. Kunwari, 2 years. 2 years dapat ma-consume yan. Kung hindi man at hindi man naubos yan, kung ano natira, ibibigay pa rin yan. Ibibigay yan doon sa artista. Pero yun na nga, balikan natin yung love teams na yan. O di ba kung dapat ang title niyan, ang mga love team sa mga bata ang may kakayambang sumabay sa Kim Pao. Kasi worldwide talaga Do marami talaga ang JM Fiang. Marami talaga as in. Tapos ang Don Bell, marami talaga.
As in, ang Francet, marami din yan talaga. Pero syempre kasi, sa panahon ngayon na hindi na parang hindi na nauuso yung mga love teams na mga sa edad ni Kim at saka ni Paolo. And yet, sikat na sikat pa rin sila at marami sumusuporta sa kanila. Bata, matanda, senior citizen, lalaki, babae. As in, solid talaga yung mga yan. At sila na lang natatangi yatang love team na napakaraming fandom. Sa edad nila na nasa 30 ha, 30s ha. Kasi yung mga sina Don Bell naman nasa mga 20s lang yung mga yan eh. JM Fiang nasa mga ganyan. Yung mga ganito na siguro ang pinaka naisip lang siguro ay kahit paano sa edad nitong dalawang ito ay kaya pa rin makipagsabayan sa palakasan ng kilig sa mga baguhang love teams. Ganon. Alam niyo sa kahit anong generation, kapag may mga batang love teams, may mga batang love teams, meron din namang mga sikat na mas medyo matandang love teams. Katulad nga, nung nauso nga noon during the That's Entertainment, 90s, 80s, di ba, may edad na si Susan Roses at saka si Eddie Gutierrez. O, nagbibida pa rin sila sa pelikula, tapos ang kanilang mga supporting, yung mga love teams na Tina Paner at saka Ramon Christopher, o kaya Ramon Christopher at Lot de Leon, mga ganon. So, sana nga. At aabangan natin yan. Kayang-kaya pa ring makipagsabayan nina Kim Chiu at Paolo Avellino sa mga bagong love team ngayon. Pero medyo iba na ang edge nila kumpara sa mga baguhan. Una, experience at acting depth ang lamang nila. Sanay na silang humawak ng mas mature at komplikadong roles, kaya mas believable sila sa heavy drama o romantic stories na hindi na teeny bopper ang dating. Pangalawa, established fan base. May solid supporters na sila na sumusubaybay kahit anong proyekto. Something na pinaghihirapan pabuuin ng mga bagong love teams. Pero syempre, may advantage din ang mga baguhan. Mas fresh ang chemistry sa paningin ng viewers. Mas relatable sa younger audience. Malakas sa social media trends. Sa huli, hindi naman talaga direktang labanan. Magkaiba lang ng market. Sina Kim at Paolo, mas mature, nuanced romance. Mga bagong love team, kilig, freshness, at Gen Z feel. Kung mabibigyan sila ng tamang proyekto at magandang kwento, kayang-kaya pa rin nilang maging kasing ingay o mas ingay pa kaysa sa mga bagong tambalan. Sa mga lumalabas na balita tungkol kina Kim Chiu at Paolo Avellino, masasabi ko na positive overall ang trajectory ng love team nila. Pero may halong intriga at hype na normal sa showbiz. Una, patuloy pa rin ang lakas ng tandem nila. Ayon sa reports, nakailang proyekto na sila at tuloy-tuloy pa rin ang partnership nila na nagpapakita na hindi silang one-hit wonder lang bilang love team. Ibig sabihin, may market talaga sila at tinatangkilik pa rin ng audience. Pangalawa, yung mga pa-real score at rumors, bahagi ng promo at fan service. May mga balita na tinatanong sila tungkol sa totoong relasyon nila at nagiging playful ang sagot na lalo pang nagpapakilig sa fans. Sa totoo lang, common strategy ito sa love team sa Pilipinas. Pinapanatili ang kilig kahit off-screen. Pangatlo, may mga rumors tulad ng posibleng break o pagbabago sa plans, pero hindi ito solid o official news. Kaya dapat medyo maging maingat, madalas hype lang o speculation. Pang-apat, may patunay ng success nila sa projects. Halimbawa yung movie nilang My Love Will Make You Disappear ay kumita at tinangkilik ng fans. At may bago pa silang serye tulad ng The Alibi na ongoing ngayon. Ibig sabihin, hindi lang kilig, may output at results. Hindi ito simpleng makakasabay pa ba sila. Ang nangyayari ngayon ay nagle-level up sila bilang love team. Hindi na sila pang teen kilig lang, mas nagiging versatile. Drama, thriller, rom-com, at may sariling identity na sila sa industriya. Kung ikukumpara sa mga baguhan, hindi sila pang fresh, pero sila naman ang mas credible at consistent kaya yung mga balita tungkol sa kanila, lalo na yung may halong kilig at intriga, normal lang yan at actually sign pa nga na relevant pa rin sila hanggang ngayon. Sa totoo lang, yung balita tungkol kina Kim Chiu at Paolo Avellino ay hindi lang simpleng showbiz update. Parang sumasalamin siya sa mas malaking pagbabago sa kultura ng love team sa Pilipinas. Una sa lahat,
Malinaw na hindi na sila basta sumasabay lang, nag-e-evolve sila. Dati kasi ang love teams madalas nakafocus sa kilig, innocence at pagiging ideal couple para sa younger audience. Pero sa case ni Kim at Paulo, napapansin na mas pinipili nila yung mga proyekto na may lalim. Hindi lang puro sweet moments, kundi may emotional weight. Minsan may halong realism pa. Ibig sabihin, lumalabas sila sa traditional mold ng love team at sinusubukang i-redefine kung anong ibig sabihin ng pagiging tambalan. Pangalawa, interesting yung aspect ng real versus real na narrative na laging ibinabato sa kanila. Sa Philippine showbiz, halos hindi nawawala yung tanong kung may totoo ba sa likod ng tambalan. Yung mga balita na may halong teasing, ambiguous answers o pabitin na statements, hindi na bago yan. Pero sa panahon ngayon na mas aware na ang audience sa marketing strategies, nagiging double-edged sword siya. On one hand, nakakadagdag siya sa kilig at engagement. On the other hand, may mga viewers na mas gusto na ang authenticity kaysa sa scripted na paasa. Kaya ang challenge sa kanila ngayon ay paano pananatilihin ang magic nang hindi umaasa lang sa illusion. Pangatlo, kung titignan mo ang landscape ng entertainment ngayon, sobrang daming bagong love teams na sumusulpot, mas bata, mas active sa social media, at mas aligned sa Gen Z culture. Dito pumapasok yung tanong kung kaya pa nga bang makipagsabayan ni Kim Soo at Paulo? At ang sagot ko, oo, pero hindi sa parehong paraan. Hindi nila kailangang tapatan ang pagiging fresh ng baguhan dahil ang strength nila ay nasa emotional maturity, acting credibility at consistency sa pag-deliver ng projects. Sa madaling salita, iba na ang laban nila. Hindi na paramihan ng kilig, kundi palaliman ng impact. Pang-apat, yung mga rumors, kung may break man, pagbabago o kung ano pa, ay dapat tignan bilang bahagi ng ecosystem ng showbiz. Ang industriya kasi ay heavily driven by public interest. Minsan kahit hindi confirmed ang isang balita, nagiging tool ito para manatiling relevant ang isang tambalan. Pero mahalaga rin na matutong mag-filter ang audience dahil hindi lahat ng umiikot ay may solid na base. Sa kabuuan, ang pinaka-takeaway ko sa balitang ito ay Kim Chiu at Paulo Avellino represent a transition phase sa love team culture. Hindi na sila yung typical na bagong kilig, pero hindi rin sila nawawala. Sa halip, nagiging simbolo sila ng mas mature na storytelling, mas grounded na chemistry, at mas sustainable na career path bilang tambalan. At kung tutuusin, iyon ang mas mahirap gawin, ang manatiling relevant kahit nagbabago ang panlasa ng audience. Kaya imbis na tanungin kung kaya pa ba nilang makipagsabayan, mas magandang tanong siguro ay paano nila binabago ang laro? At base sa mga balitang lumalabas, mukhang nasa tamang direksyon naman sila. Steady, evolving, at hindi basta nagpapadala lang sa trends lang. May ilang mas malalalim pang anggulo na pwedeng idagdag sa usapan tungkol kina Kim Chiu at Paulo Avellino, lalo na kung titingnan natin beyond the usual na kilig at intriga. Una sa lahat, shift ng industry. Hindi na lang TV ang laban. Dati ang success ng love team nakabase sa TV ratings at box office. Ngayon, malaki na ang role ng streaming platforms, online engagement tulad ng TikTok, X at IG, at international audience. Dito nagiging interesting sina Kim at Paulo. Kahit hindi sila kasing viral ng Gen Z love teams, may stability sila across platforms. Ibig sabihin, hindi lang sila trending, may staying power sila. Pangalawa, branding nila bilang low-key pero intense. Kung mapapansin, hindi sila yung tipong sobrang pa-cute palagi o pa-fan service. Ang branding nila mas reserved, medyo mysterious, at mas nakafocus sa acting kaysa pakilig. Ito actually ang nagsiset sila apart. Sa dami ng loud at hyper-visible na love teams, sila yung may ibang flavor, mas subtle pero tumatagos. Pangatlo, risk factor. Consistency versus excitement. Ito rin ang isang challenge. Kapag masyadong safe ang projects, maaring mawalan ng excitement ang audience. Kapag masyadong experimental, may risk na hindi tanggapin. Kaya crucial na makakuha sila ng projects na may bago para hindi magsawa ang viewers pero swak pa rin sa chemistry nila. Pang-apat, longevity kumpara sa hype. Maraming bagong love team ang mabilis sumikat, but equally mabilis ding mawala. Sina Kim Chiu at Paulo,
ang trajectory nila mas kahiwaga ng slow burn success. Sa showbiz, may dalawang klase ng panalo. Mabilis pero panandalian, mabagal pero tumatagal. At mukhang pinipili nila yung pangalawa, which is mas mahirap pero mas sustainable. Panglima, audience evolution. Hindi lang sila ang nagbabago, pati ang audience. May fans na lumaki na kasama si Kim Chiu, naghahanap na ng mas mature na stories. May bagong viewers na curious sa ibang klaseng love team, so nagkakaroon sila ng dual audience, loyal fans at bagong audience na sawa na sa typical formula. Final dagdag na insight. Ang pinaka-takeaway ko sa balitang ito ay Kim Chiu at Paolo Avellino represent a transition phase sa love team culture. Hindi na sila yung typical na bagong kilig, pero hindi rin sila nawawala. Sa halip, nagiging simbolo sila ng mas mature na storytelling, mas grounded na chemistry, at mas sustainable na career path bilang tambalan. At kung tutuusin, iyon ang mas mahirap gawin, ang manatiling relevant kahit nagbabago ang panlasa ng audience. Kaya imbes na tanungin kung kaya pa ba nilang makipagsabayan, mas magandang tanong siguro ay paano nila binabago ang laro? At base sa mga balitang lumalabas, mukhang nasa tamang direksyon naman sila. Steady, evolving at hindi basta nagpapadala lang sa trends lang.